Ibinasura ng Sandigan Bayan ang isa pang kasong forfeiture o pagbawi sa ill-gotten wealth ng mga Marcos. Hindi dahil sa merito, kundi dahil sa inordinate delay o tagal ng pag-usad ng kasong 1987 pa isinampa. Inihabla noon ng Presidential Commission on Good Government o PCGG sina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating unang ginang Imelda Marcos, at umano'y dummy nilang si Roman Cruz sa pagkamkam umano nila sa Pinugay Estate sa Tanay Rizal, pati ilang lote, gusali at condo unit sa Baguio, Makati City, Maynila, pati na sa California sa Amerika. Ang halaga ng mga ito noon na nasa 276 na milyong piso ay hindi tugma sa legal na kita ng mag-asawang Marcos. Pero sabi ng anti-graft court, nalabag ang karapatan ng mga akusado sa mabilis sa pagresolba ng kaso dahil makikita sa record ng korte ang kawalan ng pagsisikap ng mga naghabla na panindigan ng kaso. Napagkaitan na raw ng patas sa paglilitis sa mga akusado dahil maaring may mga testigong namatay na at mga dokumentong nawawala. Dahil 95 years old na rin daw si Imelda Marcos, mahina na ang kanyang katawan at memorya. At dahil nangyari ang transaksyon, 53 taon na ang nakalilipas, minor de edad pa raw noon ang mga tagapagmana ni Marcos Sr. Kaya mahirapan silang mahagilap ng mga ebidensya para depensahan sila. Sabi ng PCGG, kukonsultahin nila ang Office of the Solicitor General para sa posibleng legal na hakbang. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang OSG. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.